Easy. Ganito lang siya guys. Yan. So sa mga ito guys, most So guys, ito na po yung ating treble hook na gagamitin. So yung size po nito guys is number 4. Ayan. Itong klase na treble hook ang pinili ko guys, yung manipis siya. Yung kulay itim na manipis. Kasi mas maano ba siya magtama dun sa bangus. Okay? Mas gusto ko siya gagamitin. Tapos ito na yung ating sinker. Number 2. So, ito naman guys, sa may pag ganitong sinker ang gagamitin nyo, yung number 2, mas advisable na yung gagamitin nyo na line po dito, sa may main line nyo, is PE 1.5 or PE 2. Kasi pag PE 1 lang, malaki ba yung possibility guys na paghagis nyo pala, kasi kailangan nyo ng malakas na paghagis para at least mas malayo yung abot ng snag nyo. So minsan may mga ano na napuputol dahil sa sobrang lakas ba ng paghagis. So mas maganda kapag mga PE 1.5 or PE 2. Tapos gagamit po tayo ng cable tie. So ito na po yung pangtali natin sa kanya. Okay? Bali ito yung magiging itsura niya pagkatapos. Okay? So umpisa na po tayo. Kasi ang ginagawa kasi ng iba guys, tinatali pa talaga nila. Tinatali, ganun. So, mas matagal gagawin. So, ito, yung ginagagawa ko is yung mga panandalian guys na paggawa ng mga snag natin. Madali siya gagawin, pero matibay. Yun ang ano natin dun. Oh. Tapos. Easy. Ganito lang siya guys. Yan. So pagkatapos ng paggawa natin ng mga snag na ito guys, ituturo ko naman po sa inyo yung proper na pag-snag. Okay? So hindi lang kasi pag sinabi mong makapang-snag ka is ayos na. Kasi guys, yung ang fishing style ng pag-snag ay isa sa pinakadelikadong style ng pag-fishing guys. Kasi kung hindi kayo marunong nito, malaki yung prone sa accident. Okay? So mas maganda kapag may idea kayo, lalo-lalo sa mga beginner, sa mga first timer na gumamit nito. Okay? Ng snag, ng style ng snag, ano tawag to? Snag style fishing. Okay? So, tara, punta tayo sa ating fishing spot. Andito na po tayo sa ating Cornish. Okay, so kahapon natapos na natin ginawa to. So, yung mga iba nating followers na mga ibang lahi dyan na hindi nakakaintindi ng Tagalog, i-translate nyo na lang sa English to para makaintindihan tayo. Okay, so sa basic natin na gamit guys, mostly ang gamit namin dito sa pangsasnag is syempre meron tayong ito, yung treble hook na may sinker sa ilalim. Tapos yung line po natin na ginagamit is mostly PE2 or PE 2.5. So it's 35 LB to 40 LB.
Tapos yung rod po natin na ginagamit dito is 10 feet. So mostly na ginagamit ng mga tropa natin dito is yung Daiwa Crossfire na 1002. Yan. Tapos yung pares namin palagi is either 4000 series or 5000 series na reel. Okay? So ang brand doesn't matter, basta ganun lang yung series niya. Okay? Para mababa yung spool na mailagay nyo. Okay? Kasi nga kapag hinatakan kayo minsan ng inang bangus, tuloy-tuloy yan guys. Tuloy-tuloy pag tinamaan mo yung bangus, tuloy-tuloy yan. Okay? So ang ituturo ko lang po sa inyo ngayon, yung proper na pagsasnag para iwas po tayo sa disgrasya. Maiwas na makadisgrasya kayo sa sarili nyo at sa ibang tao na nakapaligid sa inyo. Okay? So ito pong ginawa ko na video kasi nga maraming nagre-request sa atin kung ano ba kung paano ba ginagawa yung pag-snag. So ituturo ko lang yung proper para at least maiwas pa tayo sa disgrasya. Okay? So ito na po. At ito guys, yung isa sa mga importante din. Okay? Every time mag-cast kayo, hindi lang sa snag, kundi pati na rin sa magka-casting kayo or mag-shore jigging or kahit mag-bait fishing. Every time maghagis kayo guys, tingnan nyo muna yung sa likod nyo. Okay? Tingnan nyo muna sa may likod nyo kung may tao, sa gilid nyo. Baka matamaan guys ng hook. Malaking disgrasya. Okay? So ito, agis natin. At ito pala, marami pa rin ako nakikita kasi mostly sa mga beginners. Minsan hindi nila ba alam yung proper na paghagis. So ito, i-make sure nyo palagi na yung roller nyo is naka-align po sa rod nyo. Taas. So, hawakan nyo lang yung line, open the bail, at hagis. So, sa mga ito guys, mostly nang mahagis nyo nito is around like 80 meters to 100 meters. So, sa mga ganon, ipababain nyo lang yung snag. Pababain nyo lang muna sa snag, sa buhangin, at pitik. Ganyan lang. Ganyan lang. Mga 4 or 5 times lang guys. Okay? Tapos, i-retrieve nyo na. Huwag nyo na yung hintayin na malapit na yung snag nyo, pitik pa rin kayo ng pitik. Kasi may malaki yung possibility na doon nag-umpisa palagi yung disgrasya. Kasi nga, pitik kayo ng pitik, hindi nyo alam, malapit na pala yung snag nyo, lumilipad yung snag. Marami ako nakikitang ganyan. Okay? So, minsan pitik sila, ang snag nila lumilipad na dito. So minsan di natin maano. Okay lang kung ikaw lang ang matamaan nun. Bahala ka sa buhay mo. Pero ang problema, kapag ibang tao yung matamaan mo, malaking problema. Okay? Malaking disgrasya. So, I hope na nakabigay naman po ako sa inyo guys ng konting kaalaman tungkol po sa snag style fishing. Okay? At wag nyo guys kalimutan ha. Okay? Once na makahuli kayo ng bangus, okay? Kung magdala kayo palagi ng inyong garbage bag. Ito yung importante, garbage bag. Okay? Once na makahuli kayo ng inang bangus nyo, kung pwede pa lang, wag nyo nang dadalhin sa damuhan o ikalat dito sa semento. Okay? At linisan nyo palagi yung mga dugo at mga kaliskis ng mga isda. Para at least wala ba silang masabi dito sa atin. Kasi yung isa sa nagpapaano sa atin dito sa Cornish is yung mga dugo at mga kaliskis. Siyempre yung amoy nun, marami nagrereklamo. Number one nun, yung mga cleaner. Okay? So para tuloy-tuloy lang yung pag-fishing natin dito na hindi tayo mareklamo sa kataas-taasan, linisan din po natin para at least everybody happy. Kasi kung alam nyo guys,
dito sa Cornish, simula pa noon, bawal talaga mag-fishing dito sa Cornish. Okay? Yun po ang sa pagkakaalam ko mula pa noon, bawal na dito sa Cornish. Pero yung dahil nga napakaraming nagfi-fishing dito, napakaraming fishing kasi ito lang yung pinakamalapit na pwedeng mapuntahan ng mga tao na makapag-fishing, makarelax, makalibang-libang, ganun. So parang hinahayaan ba muna tayo as long na walang magrereklamo ng mga kalat. Okay? Number 1 talaga yung kalat, yung garbage. Maging responsible lang po tayo doon. Tapos yung mga hook, ang daming hook. Last year, kaya doon yung nagano yung mga isa sa mga ang reklamo sa atin is yung mga hook. Ang daming nakakalat na hook dito. Lalo na kapag every Friday, family day, ang daming mga bata, ang daming mga makadisgrasya ba? Yun ang iniiwasan po natin. Okay? Saka yung dito kasi sa Cornish guys, kung makikita nyo, every 50 meters or 100 meters, may basurahan. So, hindi naman ganun kahirap, hindi naman ganun ka anong oras na igugugol nyo guys para pulutin nyo lang yung mga basura nyo at itapon sa basurahan. Okay? At saka yung yung mga nagbe-bait fishing, yung mga nagpapain ng hipon, yung mga balat ng hipon nila, yung mga ulo ng hipon, iniiwan pa minsan dito. Napakasimple lang. Pag balat nyo, itapon nyo sa may dagat kasi nga pagkain din ng isda yun. Simple, walang kalat. Napakano lang guys. Ang pinakaano na kasaka natin doon, yung maging responsible po tayo. Okay? Huwag po tayong dugyot. Huwag po nating hayaan bang maging habit na natin yung maging kalat. Ganun na yun. Okay? So, I'm just encouraging all my fellow anglers to those who are living here in Qatar for work or whatsoever. Guys, consider Qatar as your second home. Okay? So, pag kinonsider nyo na second home nyo yung Qatar, syempre dapat lilinisan nyo palagi. Kasi home nyo eh. Ganun yun. So, I hope guys na makapag-inspire lang ba ako sa inyo na maging malinis lang po tayo sa ating kapaligiran. Okay? So, I hope na makita-kita ulit tayo sa ating susunod ng mga fishing adventures dito sa Qatar. So, just don't forget guys, spread love, always be happy, enjoy fishing, and no bashing. Ganun lang. Okay? Let's be happy guys. Okay?